Hello, hello, hello. Video log. Okay, ang topic ko today ay tungkol sa suppressed quality and traits. So, ang naglaro lang sa isip ko na tanong is, alam mo ba yung feeling na meron, halimbawa, sabi natin sinuwerte ka sa isang bagay or naturally meron ka talent sa isang bagay. Kasi marami namang klaseng talent, eh. Pero sabihin na natin na meron kang talent or nag excel ka sa isang bagay and then yung mga tao parang, "Meh, parang hindi na bago 'yan, parang matagal ng ganyan." Or, "Ay hindi, ano na 'yan, mas tingin ko mas magaling si ganyan sa ginagawa mo." Or yung feeling na may spotlight pero tinatanggal nila yung shine sa'yo. Siguro gano'n ko siya i-visualize. May spotlight sa'yo na usually naman hindi mo inaasahan or nagkataon lang na parang, ay na-solve ko yung problem or naturally kaya ko 'yang gawin and then nagawa ko siya na mabuti and then natuwa yung mga tao and then may isa na pilit na papalitan i-change topic, gano'n. Kasi they fear of being outshined. Parang hindi ikaw ang main character sa istorya na 'to, 'di ba? Ako ang main character, 'di ba? Pero kasi naman lahat naman tayo is main character sa kanya-kanya nating buhay, 'di ba? Hindi naman masama yung ay alam ko yung feeling na 'pag may mga tao na kailangan sa kanila iikot yung lahat, parang feeling nila kanila yung mundo. Alam ko yung gano'n, pero parang at some point naman kasi magiging bida naman talaga tayo. Like hindi naman meron ibang tao na talagang mas talented kumpara sa'tin, 'di ba? Pero bakit may mga tao na parang lahat na lang, Diyos ko, kaliliit na mga bagay, kailangan ba big deal? Parang kasalanan ko ba na hindi naman ako nagpakabibo, 'di ba? Pero kasalanan ko ba na biglang naging moment ko 'to at hindi sa'yo? 'Di ba, bakit merong mga gano'ng tao? So yun, ang title na lang siguro nito ay Suppressed Quality and Traits. Kasi aminin natin, 'di ba, ang daming ang dami nating supposed to be na dapat na talents or talent na natural na meron sa'tin and talent na feeling natin kaya natin 'to kung pinush pa natin. Kaso hindi nangyari kasi ang daming kumokontra. Kasi ano lang sasabihin ng ibang tao, gano'n. Or, "Kaya mo ba talaga? Tingin ko sa ganito ka na lang mag-stick." Gano'n. Maraming suggestion, gano'n. Bakit? Bakit kailangan mo yung mga mangingialam? So bago tayo mag-start, ano lang naman 'to, oo, feeling ko kaya naman 'to ng 30 minutes, hopefully. Bago ako mag-start, gusto ko lang sabihin na this is guided by angel number 222. Ayan. Kasi kanina nag-isip ako ng topic, wala talaga akong maisip. Previous days wala talagang ano, gusto ko lang isisingit 'to kasi gusto ko magpasalamat kay universe na, oh my God, last minute talaga bigla ako nakabuo ng topic. So, thank you universe. Thanks God for the topic. Yun lang. Hindi, start na natin. Okay. So, nasaan na tayo? Ayun. Hahatiin ko 'to sa dalawa. Hindi, hahatiin talaga. Hindi, kasi pag-usapan natin yung idea ng jealousy, envy. Kasi yun naman yung root cause kung bakit ang mga tao ay may takot na ma-outshine sila, bakit
maraming haters sa success ng ibang tao. I mean, hindi naman ako magmamalinis na hindi ako nagiging hater. Parang siyempre dumaan din naman ako sa ganyan and halimbawa siyempre social media, 'di ba, makakita ka ng mga tao na mas maganda yung buhay kumpara sa'yo, mas successful kumpara sa'yo, parang mas marami ng na-travel na lugar kaysa sa'yo. Tapos ikaw, though hindi ko naman hilig na mag-travel, pero alam mo yun, yung feeling na parang sobrang figured out na nila yung buhay nila. And then ikaw, stuck up ka. Like, alam ko naman yung ganun na feeling and hindi naman ako magmamalinis. Pero there are people na my God, lahat na lang talaga mali, gano'n. Lahat na lang hinila mo ng hinila, gano'n. Bakit? 'Di ba, like kung meron tayong mga talents na sana noon pa lang, 'di ba, pinush na natin. May mga ideas tayo na sana noon pa lang pinush natin kaso ang daming kontra talaga. 'Di ba dapat nag-grow na tayo? Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa jealousy. Meron dalawa na klase ng jealousy or inggit, envy. Ito ay nakuha ko lang naman din sa isang sa isang video pero naisip ko, oo nga 'no, puwede nating kuhain 'yan. Ano natin, isama natin dito. Tangible, non-tangible. Material and non-material. Usually kasi yung material normal na 'yan, eh. Yun naman ang normal na kinaiinggitan kasi mas mayaman si ganito, so mas nakukuha nila yung mga materyal na bagay. Laging bago damit, may bagong kotse, may ano ba, bago ang phone, nakakapag-travel na sa iba't ibang bansa, what else? Kada linggo lagi siyang nasa SB. Parang ano ba 'yun, flex pa ba 'yun? Basta up to you kung anong klaseng material na bagay na tingin mo parang flex na mabilis kainggitan ng mga tao. Ayun, pinaka-common, 'di ba, material na bagay. Pero hindi natin alam is meron pang mas complex doon, which is yun yung, intangible or yung mga hindi natin nakikita. Yung magtataka ka na lang talaga na parang, "Ano bang meron? Eh, hindi naman din ako gano'n hindi naman ako celebrity, hindi naman ako gano'n hindi man ako 'di ba sabihin natin na mayaman gano'n, para kainggitan." Halimbawa na same playing field lang kayo, pare-pareho lang kayo ng social status sa buhay, pero bakit ba kailangan lagi kang kaiinggitan? Ang hindi mo alam, naiinggit sila because of who you are. Yung mga intangible na qualities na meron ka. Ngayon, ano ba yung mga intangible na qualities? Una, ito, dahil manifestation na lang din naman ang pinag-uusapan natin na madalas. Or ako lang pala, kasi ako lang yung nagkukwento dito, di ba? Nakikinig ka. Manifestation, gaano kabilis ka mag-manifest? O sabihin na natin na swerte. Ayun, kasi mas madaling intindihin yung swerte. Gaano ka ba kaswerte, 'di ba? Okay, konektado 'yun sa mga material na bagay, usually, 'di ba? Parang gusto ko magkaroon ng bagong phone. Oh, parang in few months biglang nagkaroon ka na. Samantalang yung isa parang ang tagal-tagal niya bago makaipon, 'di ba? Kaiinggitan ka niya. Ayaw niya na parang lahat naman may phone na, mga gano'n. Or sabihin natin na nagkaroon ka ng bahay or condo, gano'n. Parang, hulugan naman yung hulugan naman 'yan. Parang kaysa mag-congratulations ka, iisipan mo pa ng ibang meaning na hindi naman ako nagyayabang sa'yo, 'di ba? Parang parang minsan madalas nga lang 'di ba 'pag like social media, nag-post ka lang ng picture or something, parang tatanungin agad na,
anong trabaho mo? Parang saan mo kinuha yung pambili mo ng ganyan? 'Yun, 'yun. Kasi hindi nila matanggap na minsan may mga tao din naman talagang natural na swerte, 'di ba? Kung puwede mo lang sabihin na ganda maging mabuti ka kasing tao, maging mabuti ka kasing kapwa, gano'n. Para swerte-swertehin ka naman, 'di ba? Kaso hindi mo puwedeng sabihin 'yun lalong magagalit, 'di ba? Laging ko-questionin kung anong trabaho mo, paano ka may extra income ka ba, may savings ka ba, parang may pinamanahan ka ba? Ta's minsan yung swerte mo gagawin pa nilang way na parang, pautang naman, mga gano'n or, penge naman, paambon naman ng blessings. Parang minsan biro lang naman 'yun. Pero there are people na minsan gagawin siyang joke, pero ang bottom line is may inggit, 'di ba? Next, dako tayo sa iba. How happy you are. Meron talaga taong mabilis sumaya or nasa sa puso na nila yung natural lang talaga silang masaya. Hindi mo alam kung laging maganda ba yung gising nila, masarap ba yung kinakain nila, gano'n. Kaya sila laging nagiging masaya. Laging masarap yung ulam, ayun. Mga taong laging masaya yung ulam. And again, pumunta tayo dun sa pare-pareho lang naman kayo ng status sa buhay. Sabihin natin na pare-pareho lang naman kayo ng line of work. Sabihin natin na pare-pareho lang naman kayo, 'di ba, as magkakaibigan or ikaw bahala kung anong maisip mo. Pero bakit ba merong mga tao na natural na mayaman sila? Ay mayaman, natural na masayahin sila? Or sabihin natin na ayun, baka kasi maganda yung ugali nila, kaya yun din yung bumabalik sa kanila. And then merong mga tao na maghahanap sila ng ibang qualities mo na hindi ka dun nag-e-excel. Ibang, sabihin natin na, "Oh, mabait lang 'yan kasi may ganito na kapalit." Parang, oo, matulungin lang 'yan kasi parang, pakitang tao lang 'yan." 'Di ba? Pero ang hindi nila alam, parang gusto mo lang talagang tumulong, eh. Natural talaga sa'yo na matulungin ka. Maybe at some point kasi nata-touch nun yung parang yung soft part sa'yo, your heart, gano'n. Kaya natural sa'yo na tumulong sa ibang tao. Then iisipin ng iba, pakitang tao lang 'yan. 'Di naman talaga maganda ugali niyan. Or pina-practice mo lang talaga na every morning kailangan magpasalamat ka sa blessings. Kaya natural na masayahin kang tao. Yung mga problema hindi ka masyadong naapektuhan. Pero 'pag nakikita ka nila na lagi kang masayahin, lagi kang good morning, lagi kang ano, "How are you?" Gano'n, "Have a great day." Naninibago yung maraming tao na naninibago na iche-check nila na, ano ang motibo mo? Gano'n, bakit ka naggaganyan? Totoo ba 'yan? And minsan kasi hindi nila ginagawa 'yun kasi sila yung merong, alam mo 'yun, sila yung merong motibo na masama na gagawin lang nila because performative. And then 'pag ginawa ng ibang tao 'yun, ang tono is ina-outshine mo sila. Which is, again, inggit na naman kasi hindi sila napuri, ikaw napuri ka for that. Next, how successful you are. 'Yan, ito gusto ko 'yan, how successful you are. Maraming sobrang naiinggit sa achievements, 'di ba? Usually 'yan 'pag sa mga, ah, alam mo 'yung 'pag sa company biglang merong town hall, mga o recognition day. Very alam mo 'yun, very elementary pala 'yung sinasabi ko, recognition day. Pero gets mo 'yun, awarding ceremonies, 'di ba?
I do understand naman na 'pag halimbawa pagdating sa mga achievements, may mga tao na may mga taong nandadaya talaga para lang makakuha ng achievement. Totoo 'yun, nangyayari 'yun sa tunay na buhay. Pero madalas meron ding mga tao na, alam mo 'yun, talagang nagsipag lang sila or talagang they're just doing their job or talagang nag-aral lang sila or talagang nandun yung grit and perseverance kaya naging successful sila, 'di ba? They took action sa mga gusto nilang mangyari sa buhay. So, nakukuha nila yung mga success na meron sila. And then dun ka makakarinig ng, "Oh, tsamba lang 'yan." Gano'n. Parang, "Well, gano'n talaga, hindi Pasko lagi." Parang narinig ko na yun dati, meron akong office mate na nag-gano'n, na usually kasi siya yung napupuri, gano'n. Kasi performing siya, gano'n. And then may time na hindi na siya nakakakuha ng, hindi na siya napapasama dun sa awarding. Ta's bigla siyang humihirit na, "Well, gano'n talaga, hindi laging Pasko." Parang hindi naman puwedeng maging masaya ka na lang dun sa ibang nagkaroon ng award, gano'n. Kasi sabagay 'pag kasi awarding minsan may pera kasi yon. Like na-experience ko na yang ganyan na, oo, masaya yung feeling kasi may pera siya. Halimbawa 500 or siguro kung medyo never pa naman ako nakakuha ng 1K. Nakakuha na ba ako ng 1K nun? Ayun, basta nakakuha na din ako ng pera dahil, nakasama ako sa high performing, hindi naman sa team, o basta yung ranking ko mataas. Mga ganyan, ta's hindi ko naman sinasadya. It's just that hindi ko naman tinitingnan yung yung grades or yung performance ko, basta work ka lang gano'n. And then nagkataon na, uy, napasama ako, eh, thank you, wow. And then bigla na lang may hihirit ng gano'n. Is ba 'di ba parang ano ba, nagkakaroon ka din naman ng sarili 'pag naman ikaw yung nagkakaroon ng award or ano, may pumapalakpak naman kami para sa'yo, 'di ba? Bakit ngayon bigla ka na naging bitter, 'di ba? And ikaw, I mean, depende sa kung hindi ko kasi naman sure kung sino makakapanood nito pero on your end, 'di ba? Like some of you sa school, 'di ba, may awarding din, sa work may awarding din, or kahit na sabihin natin na, family, ganyan, relatives, 'di ba? Maraming ganyan na nako-compare na lalo 'yun 'pag ano, 'pag mga gathering, 'di ba? Or kahit na sabihin natin na hindi relative, kahit na sa neighbors or 'pag nag-meet yung mga parents, 'di ba? Ang gagawin lagi is bring up kung ano yung recent na, achievement nung mga anak. Tapos ang gagawin pagkukumpara-kumparahin 'yan, 'di ba? "Ay yung anak ko kasi ganyan, ang galing-galing niya." Parang, "Eh, oo nga 'no, yung anak ko din kasi gano'n." 'Di ba? Like ano ba? Kailangan pa ba tayong magtalo-talo para lang sa ano, 'di ba, sa mga achievements, 'di ba? Parang oo, napapag-usapan 'yan, normal na napag-usapan, pero kailangan ba na hindi ba puwedeng maging, um, masaya na lang tayo para sa achievement ng ibang tao kung nasa kanila yung spotlight at that moment. Next, how attractive you are. O 'yan, ang pagiging attractive naman, ang naisip ko dito is subjective naman siya, oo. And hindi lang ito yung physical. Kasi yung physical kasi minsan medyo mas madali nating tanggapin yun, eh, parang wala tayong magagawa, eh, talagang mas may itsura yung ibang tao compare sa atin, gano'n. Or halimbawa sabihin natin, um, sa isang group na 'to or sa kung ano yung circle mo, 'di ba, ikaw yung mas may itsura. For example, 'pag ako yung mas may itsura, gano'n, parang minsan 'di ba medyo nakakahiya pa na parang, okey, hindi naman ako celebrity levels or what, or artista levels, pero bigla ka lang sasabihin na, "Alam mo puwede kang mag-model, gano'n, puwede kang mag-artista." Gano'n, parang
Okay, thank you. Gano'n. Pero yung tono sa ibang tao parang, come on. May ibi-bring up sila na, let's say ipu-push nila yung about your age kasi you are not, you are not young anymore, gano'n. Parang, come on. Pagdating dun sa, nawala ako bigla. Pagdating dun sa ano, sa pagiging attractive, merong gano'n na physical and meron din na, um, yung natural na talent. Siguro konektado rin yun sa parang how happy you are. Kasi 'di ba 'pag masayahin kang tao, nagiging attractive ka din kapag, naturally paborito ka ng mga tao, gano'n. Parang ano, for example kasi ikaw yung madaling lapitan, ikaw yung ano bang magandang ano, ano bang magandang quality? Anything na napapangiti mo yung mga tao, ayun. Siguro sabihin na natin na yun sa mga bagay na napapangiti mo yung mga tao, nagiging attractive ka para sa kanila. Kahit na hindi man physically na nandun ka sa beauty standards, pero dahil ang dami mo kasing qualities na nasa personality mo on who you are, 'di ba? Ang daming taong naiinggit pa rin. Magtataka ka na lang na parang parang isa isa ito naman yung meron ako 'di ba, parang ano pa, minsan na nga lang akong ma-spotlight, biglang tatanggalin mo pa 'di ba? Ito na nga lang yung qualities 'di ba, tatanggalin mo pa. Next, how talented you are. Ito favorite ko 'to at talagang medyo pikang-pika ako dito sa how talented you are. Kasi ito yung madalas na nangyayari sa'kin. Like ito ha, that ito yung isang reason kung bakit ko ginawa 'to. Recently kasi na-trigger ako dito. Wait lang ha. Nagbabrowse kasi ako sa ano, sa isang app, sa TikTok. Tapos merong isa dun na content creator na gumawa siya ng, okey, a little back story. Recently kasi nagbabrowse ako ng tungkol sa Matrix Destiny. Para siyang astrology pero more on numerology. Parang birth date mo and then meron kang chart na lalabas, gano'n. Tapos hahanapin mo do'n kung saan ka puwedeng mag-excel, anong klaseng buhay magkakaroon ka, gano'n. Again, depende naman yon. It's for entertainment, pero kung gusto maniwala, edi maniwala ka, gano'n. Search mo na lang kung gusto mo, Matrix Destiny or Destiny Matrix, gano'n. I-Google mo na lang. So, recently, I'm into that, gano'n. Tapos, chine-check ko lang. And then, may nakita akong video na kung saang creative field ka mag-e-excel. Tapos ako, parang meron kasi dun sa chart na titingnan mo kung may dalawang numbers. Ang term ata dun is, ano ba yun? Visudha. Visudha ba yun? Numbers in their Visudha. Basta. Basta meron dalawa doon numbers na pag nakita mo is dun kang area mag-excel creatively. Ang numbers ko is 8 at saka 14. Ngayon, chinek ko dun sa video niya, parang mga picture siya, mga slides. Chinek ko kung saan dun ako mag-excel. Halimbawa ito, public speaking. Ang numbers ko is 8 at saka 14. O pasok ako, meron ako number 8, public speaking. Film and directing. Number 14, o pasok din ako. Visual arts, o mga painting, drawing, pasok din ako. Number 14. Fashion and styling. Pasok din ako. Number 14. Meron din ako. Acting, theater, performance art,
stand-up comedy, pasok din ako. Number 14. Writing. So ito, kasama nga dito journalism, blogging. Ito ginagawa kong blogging. Pasok ako, dalawang number, 8 and 14. So para sa akin 'to. Pwede talaga ako sa vlogging. And ito, music and singing. Pasok din ako, number 14. So lahat nung category na ginawa niya is meron ako. Ibig sabihin, any creative field na pasukin ko, pwede ako. Ngayon, nag-comment ako. Sabi ko, saan yung kinoment ko na yun? Ni-screenshot ko na lang. Sabi ko, what? I have 8 and 14. Every creative field either has 8 or 14 or both. Kasi may 8 and 14 dun sa sa blogging eh. Artsy stuff is for me. And then ko na yung emoji na may puso-puso. Zoom ko ba 'yun? Ito, yung ganyan, yung may puso-puso. So parang syempre, parang masaya lang ako na, uy, my God, very creative pala ako. The artsy stuff is for me. Ganon. Tapos nag-comment siya. Yung author mismo. Para online pala siya. Hindi ko alam. Sabi niya, this post is for everyone. Haha. Everyone has these numbers in their Visudha. Ganon. Parang yung sa chart na yon. So, ang gusto lang niya sabihin is lahat naman ng tao is creative. So, normal talaga na may lalabas at lalabas na pwede sa'yo. Pero alam mo yun, parang sa akin lang naman, hindi ka pa pwedeng mag-congratulate na lang. Or parang, wow, go for it. Parang, yay, wow. Ganun, parang, hindi ba pwede akong ma-spotlight dahil creative ako? Hindi ba ako pwedeng mag-shine dahil creative ako? Hindi ba pwedeng, anong meron? Parang hindi ko naman ako yung gumawa nung video na yan, nung vlog na yan, 'di ba? Ikaw yung nag-compose niyan. And nagkataon lang na lahat is pasok ako. So hindi ko naman sinasadya na magkaroon ng spotlight bigla sa akin. Bakit ka better? Ganun na lang. Parang hindi ko naman din sinabi na parang only for me. Parang sabi ko lang na the artist stuff is for me. Hindi ko naman in-exclude yung ibang tao. So, parang do'n lang ako na-trigger na parang, ano ba? Up to now ba mauulit at mauulit talaga 'tong pattern na 'to sa buhay ko? Kasi kahit noon pa talaga maraming taong ganyan sa buhay ko. And siguro kasi ngayon ko lang 'to kinompose. So, sorry naman kung medyo mahaba at medyo magulo-gulo. Pero siguro 'pag na-refine ko na 'to in the future, marami na akong naisip na ibang examples. Gagawa ako ng another video katungkol dito. So, yun lang. Siguro ito na lang, isang example. Isang example. Example tayo. Ito na lang. Noon kasi, mag-story time tayo bigla. Konti na lang din naman 'to. Medyo malapit na din ang matapos. Noon kasi nagda-dance class ako. Kasi mahilig din naman ako na sumayaw, pero hindi naman ako sobrang mahusay. Pero doon ko napansin na parang, oh my God, ang dami palang taong inggitero dito pagdating sa, alam mo yun, like dance class na lang talaga. Hindi naman 'to yung tipong dance, hindi siya dance audition, hindi siya dance competition. Hindi tayo magkakaroon ng pera dito, hindi tayo ma-o-audition sa noontime show, hindi tayo makakasali sa dance troupe nito 'pag hinusaya natin yung pagsasayaw natin. It's just that part lang siya ng program sa gym, na nagbayad ka ng, membership sa gym, and then may dance class, pwede mong attendan yun, kahit sino puwedeng umattend. And ang lakas nung feeling ko na ang daming inggitero na hindi naman ako mahusay sumayaw. Pero kasi sa akin 'pag gusto ko yung tugtog, 'pag gusto ko yung medyo nakabisado ko ng maayos, or so far 'pag lagi na lang 'pag kasi every class akong uma-attend. So siyempre nagkakaroon ka na ng memorization dun sa mga routines. So 'pag naayos ko na yun, lalo na 'pag yung mga K-pop noon na lagi kong pinapakinggan, so game na game ako talagang naman, todo ang sayaw, todo. And then, ang daming inggitero na yung sa mirror na lang ha,
'di ba siyempre class tapos may mirror sa harap, ganyan. Talagang gusto nila mauuna sila dun. Aagahan talaga nila yung attend para sila yung pumesto dun sa harap. Well, gusto ko rin naman yun, gusto ko rin pumesto sa harap. Pero yung tipong low-key talaga nakikipag-compete sila, na hindi naman ako nakikipag-compete kasi alam ko na hindi naman ako magaling masyado sa memorization and wala naman 'tong premyo. And then meron pa dong isa, hindi ko hindi ko makalimutan yun na minsan ino-OA-yan niya. Halimbawa, sabihin natin na may routine na may isang gano'n lang, sabihin isang step na gano'n. Tapos bigla mo siyang naayos. Naayos mo yung isang routine na yun or dahil gusto mo siya, so maganda yung pagkaka-execute mo ng bawat step. May pitik, um, may rhythm, gano'n. Sabay ka sa rhythm nung tugtog, gano'n. Para kang professional dancer, gano'n. Hindi niya matanggap. Ang ginagawa niya, ino-OA-yan talaga niya. Like kung gano'n lang siya, gaganunin talaga niya. Tapos obviously nagpapapansin siya just because nawawala sa kanya yung spotlight. Parang, why? Why? Bakit may mga gano'ng tao na, oh my God, hindi mo ba naiisip na parang hindi ka na nag-e-excel niyan? Parang nakakahiya ka na diyan sa ginagawa mo. So, alam yun, parang lahat naman ng tao is may time na mag-shine sa kani-kanilang talents. And yung teacher naman is ginagawa din naman niya ng paraan para, alam mo yun, minsan kasi kukuha siya ng ibang mahusay, gano'n. And then, "Uy, tara, tara dito." Parang end of class, kung sino yung naka-perfect nung routine, 'di ba, isasama niya sa gitna, gano'n. Ako hindi ako napapasama do'n, siguro isang beses lang, gano'n. Pero kabado pa rin ako, pero basta nagalingan ko yung pagsasayaw no, so napasama ako, isang beses. But other days, hindi naman. And then madalas may mga favorite lang yung teacher, gano'n. Kasi alam niya nakakasama na niya sa ibang classes, gano'n, sa iba-ibang branch. So alam mo yun, tipong isang ano lang yun, isang part pa lang. Ay isang part, isang aspect pa lang, yung pagsasayaw pa lang. Na parang, why? Bakit may mga gano'ng tao? Parang hindi ka ba nagsha-shine sa ibang mga bagay or hindi ka ba napupuri because of your skills kaya mo ginagawa 'yan? Parang hindi naman siya gano'n ka-big deal dapat, pero bakit, 'di ba? Isang sample pa lang 'yon, pero siguro sa mga susunod 'pag nakaisip pa ako ng ibang mga examples in the future, yeah, siguro gagawan ko pa 'to ng part 2, part 3, gano'n, para mas ma-elaborate ko pa. So ayun, so ang tagal ko dun sa tungkol sa jealousy at mga mga non-material. Pero kasi yun yung napapansin, hindi natin napapansin yun na pinag-iinitan tayo ng mga tao because of our natural skills, na hindi naman dapat kainggitan pero kinakainggitan pa ng mga tao. And madami silang comments, madaming chika na hindi naman na dapat. Kasi kung huhuhusayan mo rin lang naman, kung aayusin mo lang, eh magsha-shine ka din naman ng kusa. Now, bakit nila ito ginagawa? Um, Dahil toxic sila. Diretsahan. Hindi, oo, ano, wag na tayo mag-sugarcoat. Oo, toxic sila. Hindi kasi, yeah, secret competition. Minsan may mga tao talaga na, um, nabubuhay sila for that. Nabubuhay sila for the drama, for the competition. Parang siguro dito papasok yung wala ka bang magawa? Wala ka bang mga ibang gawain sa buhay, gano'n? Parang sa'kin kasi fun-fun lang 'to. Parang hindi ko naman talaga 100%. Hindi naman talaga ako ang performance level. Pero para sa kanila pala, performance level sila. Pero hindi sila napapansin, hindi sila or minsan sinusuppress nila kung ano yung talents mo or yung traits mo. Usually sa mga ka-close natin 'yan. Or minsan din sa ibang tao na, um, nakitaan lang tayo ng talent. Like yun nga, mga dance class gano'n. Hindi naman tayo masyadong magkakakilala, pero nagkakasama-sama kayo for a certain interest, gano'n. And then low-key
nagkakaroon ng competition kahit wala naman talagang competition. And ang gagawin nila, isusuppress ka nila in a different way. For example, kung i-example ko yung dance class, pwedeng mauuna sila dun sa harap ng mirror para hindi ikaw yung nasa unahan. Ayun, gaagahan nila, gagawa sila ng paraan. Yun, isa pa ha, yung in-example ko yun about sa dance class, yung mga nasa harap na pumupwesto, ang ginagawa nila, para makabisado agad nila yung dance routine, a-attend sila sa iba't ibang branches nung gym na kung saan nagtuturo yung teacher. Talagang sinusundan nila yung teacher para lang ma-perfect nila by the time na andun ka na. O, 'di ba? O, 'di mas mahusay nga naman sila kaysa sa'yo, 'di ba? Oh, well, wala naman sa akin 'yun. Wala naman 'tong prize, 'di ba? Hindi naman ako maa-awardan nito. Wala namang 1,000,000 para dito. Pero, o 'di good for you kasi nandiyan yung grit and perseverance mo. Pero, this is not a competition for me. This is just fun. Kasi after work, gano'n, parang gusto ko lang ma-distress, gano'n. Gusto ko lang ng libangan, gano'n. Parang naisip ko tuloy, oo nga, may gano'n pala 'no, parang competition pa pala ako, threat pala ako para sa kanila, pero I'm just having fun. I mean, siguro kung may makakanood nito, kung nanonood ka na at some point in your life, yung mga achievement mo sa buhay na hindi, kasi gusto ko lang naman talaga magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko lang talaga na, magkaroon ng incentive kasi dagdag ko 'yun um, sa allowance mo, sa allowance ko gano'n. Yung mga minsan gusto mo lang talaga, and then yung pala low-key competition ka na pala, secret competition na pala 'yun para sa mga kasama mo or makakilala mo, 'di ba? Oo, ang ano ngayon? My God, 37 minutes na pala, sorry naman. Okey, matatapos na tayo. Ilan na lang 'to? Okay, so dahil sa mga conformity and non-conformity, anong gagawin natin? Ayan, nawala tuloy ako, na-stress tuloy ako kasi 37 minutes na, hindi pa ako tapos. Eto na, sige, tuloy natin. Ang bottom line nito is ano ba, magko-conform ka ba or di ka magko-conform, 'di ba? Push ka pa ba sa talents mo or hindi na? Ang masasabi ko diyan is i-push mo pa rin 'yan. Like bakit? Bakit mo siya kailangang i-push pa? Well, kasi ang mangyayari sa'yo is magiging late bloomer ka. Ayan, ang necklace ko ay necklace, ang aking bracelet ay hindi nakikisama. Okay, late blooming. Pag-usapan natin yung late blooming. Kasi 'yan yung tingin ko na nangyari din sa'kin because ang dami kong mga sinuppress na mga talents, gano'n. Halimbawa, ito na lang, yung pagva-vlog. I know starting pa lang naman ako, pero noon pa kasi, nung kaumpisa-umpisahan pa lang talaga ng vlogging, like the letter B, like dapat kasi nung ko pa siya ginawa. Yun, ina-attempt ko na rin naman, like nagpo-post na ako noon, pero tinitigil-tigil ko kasi nagwo-worry ako do'n sa iisipin ng ibang tao. Like marami kasing tao na 'pag halimbawa nagdadamit ako ng sobrang maganda, gano'n, sa halimbawa sa office, sasabihin nila, "Wow, mayaman." Gaganunin ka nila, parang ano siya, pangpuri pero may kaunting inggit sa dulo, gano'n. Kasi halimbawa siyempre sumusweldo ka na, may pambili ka na ng mga damit, gano'n. So, fashion na ako no'n, and then madalas ako mag-post no'n sa social media nung infancy pa lang ng FB, gano'n. Tapos alam mo na, yung mga tao parang, iba nagugustuhan naman nila, pero may iba din talaga na parang parang pa-celebrity yung feeling ko, gano'n, pa-artista yung feeling ko, that's just because nagdadamit ako ng maganda, gano'n. Pero sa'kin kasi, gusto ko lang, may feeling ko kasi may talent ako sa
fashion, like yung kanina 'di ba, sinasabi ko 'di ba creative pasok ako sa creative ng styling at saka ng fashion, o 'di ba? So dun ko naibubuhos yung talent ko. Kasi kaya kong mamili ng magandang magandang damit sa hindi magandang damit, 'di ba? So kahit dun sa maliit na bagay lang yun talagang may mga taong may may mapupuna at may mapupuna pa din. So siyempre, ang gagawin mo isusuppress mo, parang makikisama ka na lang sa kung ano yung normal. May mga hilig ka na, wag na lang kasi hindi ito yung ginagawa ng karamihan, gano'n. Magiging iba ako and then may mako-comment yung ibang tao. So ang mangyayari, masusuppress siya na masusuppress. What will happen is you're going to become a late bloomer na kung kailang kung kailang nag-succeed na yung iba, gano'n, saka ka lang lalabas sa scene. Halimbawa ito, I mean, ang tagal, ano ba, may 10 years na ba ang vlogging or 15 years? 20 years? I do not know. Pero bakit ngayon lang ako nag-start uli na mag-vlog, 'di ba? Kasi ang tagal ko na sinuppress yung feeling ko nakakahiya na baka 'pag nakita 'to ng iba, may ma-comment sila. Ano lang gagawin ko, parang ano na lang sasabihin ko, nag-release ako ng opinion ko, ano na lang sasabihin ng ibang tao, 'di ba? Nandun yung internal na struggle. Kasi alam mo, external na pressure, hindi mo matatanggap yung external na pressure, 'di ba? So kailangan ko pang maghanap ng ibang mga examples sa mga ibang taong kailangan ma-prove ko muna na may nagsa-succeed talaga sa ganitong, um, let's just say ano ba 'to, line of work na ba 'to or ganitong hobby before I step in, before I tap in. Na sayang kasi sana noon pa lang pala ginawa mo na. O 'di ba? Ikaw, pag-isipan mo yung mga bagay na sinuppress mo na traits, characteristics mo, behaviors mo na natural qualities na meron ka na sinusuppress mo just because nag-iisip ka, nag-o-overthink tayo. That's the internal pressures. And then external pressures, mga sasabihin ng ibang tao, yung paano yung image mo, 'di ba? Kasi once sa pinatagal natin yun, hindi natin pina-practice. Parang like ako, up to now, ay eto ginagawa ko na, pero alam mo yun, late na, eh. Parang sana noon pa. So, kailangan ko pang bumuno ng 5, 10, 15, 20 years before mag-bloom yung seeds na pinaplant ko ngayon, 'di ba? And ikaw pag-isipan mo kung ano yung on your end, 'di ba? Parang sana noon pa lang nag-succeed ka na sa ganyang bagay kung hindi mo lang sinuppress. So ngayon, anong gagawin natin? Oh, 'di ba? Eto tapos na tayo. Ano daw, 1, 2, dalawa na lang, dalawa na lang. So anong gagawin natin ngayon, 'di ba? So dapat may solution tayo. Um, maging unique ka. Una, ang maipapayo ko dun is maging unique ka. Unique, 'wag kang mag-conform sa kung ano yung dinidikta sa'yo ng ibang tao. Hindi naman sobrang maging rebellious ka, pero alam mo yon kung wala namang taong masasaktan sa mga qualities na meron ka. Like kung halimbawa magaling ka magpatawa, 'di ba? Hindi naman siguro kailangan makakasakit ka ng ibang tao para lang makapagpatawa ka, 'di ba? Marami naman sigurong ways ng pagiging komedyante na natural na meron ka. Hindi mo naman kailangang manira ng ibang tao just for you to para makakuha ka ng, um, praise, para makakuha ka ng atensyon, 'di ba? Para makakuha ka ng success sa ginagawa mo. If let's say you are a comedian, 'di ba? Mga gano'n. Kung wala namang masasaktan sa ginagawa mo, bakit ba kailangan i-suppress natin? Maging unique ka kung anong talents na meron ka. Kasi kaya nga binigay yan sa'yo
is para ipakita mo sa ibang tao. Ako siguro kaya ako nagsasalita ng ganito is because nung bata pa lang ako, talagang madaldal na din ako. It's just that ang dami lang tao na, alam mo yun, parang feeling nila lagi akong pabibo, gano'n. Eh, hindi ko naman kasalanan na marami lang talagang tumatakbo sa isip ko and gusto ko lang magsalita. Gusto ko lang gusto ko lang i-share kung ano yung nalaman ko, gusto ko lang i-share kung ano yung narinig ko, gano'n. Kasi una parang hindi naman tayo dead air 'no, and then pangalawa kasi wala, para hindi lang siya tumatakbo sa isip ko. Malay mo may matulungan akong iba, 'di ba? Malay mo hindi mo alam, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na mas matalino ako compare sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na um, mas magaling ako mag-isip kumpara sa'yo, 'di ba? Pero pumasok lang talaga yung topic sa isip ko, pumasok lang talaga yung idea sa isip ko and ginawa ko lang, 'di ba? So, kahit ako noon pa marami akong sinupress na mga talents is just because ang daming inggitero. Gano'n lang, ang daming inggitero. I mean siguro kung napapanood mo 'to, siguro meron ka na rin sa buhay mo na gano'n and at some point din nainggit ka na din. Pero masasabi ko lang, lahat talaga ng tao, lahat tayo may time tayo na mag-shine, ayun. 'Wag maging masaya tayo para sa iba, para sila magiging masaya din para sa'tin, gano'n. Ay bigla na akong lessons, may isa pa ako, eh. May isa pa ako, wait lang. Ayun. Meron ako may lessons, 'di ba? Maging masaya tayo para sa ibang tao, para sila maging masaya din sila para sa'tin, gano'n. And then next one, let them sit and watch. 'Di ba? Kung medyo madalas talaga ganito na lang ginagawa ko, eh, na parang wala na akong pakialam, wala tayong gamot sa inggit, gano'n, 'di ba? Kahit saan mo doktor ipagamot 'yan, wala tayong gamot sa inggit. Kailangan kailangan nilang makita, kailangan mo talagang makita, ipakita mo talaga yung skills mo, gano'n, yung natural talents mo. Kasi yun lang naman yung takot nila, eh, maraming tao na mahilig manghila pababa kasi ayaw nilang umangat, ayaw nilang mag-climb, tamad silang gumawa on their own. Ayaw nilang mag-succeed on their own. So, ang gagawin nila, pupunahin na lang nila kung ano yung mali sa ibang tao tapos hihilain nila isa-isa, 'di ba? Para nasa parehong playing field na naman kayo. Pero hindi gano'n yung buhay, eh. Kailangan may improvement tayo sa sarili natin. Ang kakumpitensya lang natin sa buhay ay ang sarili natin, 'di ba? And kung meron kang talent, kung meron kang something na natural sa'yo, I mean whether alin man dito, um, magiging masayahin, pagiging successful, pagiging attractive, pagiging talented, pagiging masuwerte, ayan, manifestation, 'di ba? O may na-share na ba ako? Wala pa ako masyado na-share na next time na 'yun, sorry. Ayun, alin man dun sa mga topic na 'yun, 'di ba, i-share mo sa ibang tao. Bakit ka ba laging suwerte? Ano bang baka mas magaling kang magdasal, gano'n. Bakit ka ba laging masayahin? Kasi baka magaling kang magluto, gano'n. Masarap lagi yung ulam mo. Bakit ka ba laging successful? Kasi, maganda lagi yung tulog mo, gano'n. So, laging alert yung mind mo kaya, laging mo nagagawa yung trabaho ng maganda kaya lagi kang best, gano'n. Lagi kang may merit, lagi kang may extra income, gano'n, kasi lagi kang na-awardan, 'di ba? Gano'n, share mo. Oh, attractive, subjective yung pagiging attractive pagdating sa mukha at katawan. Pero baka naman mas magaling kasing manamit or 'di ba, magaling kang pumili ng damit, share mo. Fashion vlog ka, 'di ba? Or ano pa ba, attractive internally, ano ba, pakitang tao ba 'yan? Hindi. I mean kasi kapag may tinulungan kang tao, tutulungan ka rin nila at some point,
O, 'di ba? Explain mo 'yun sa iba. O eto in-explain ko na, gano'n 'yun, totoo 'yun. Kapag may tinulungan ka ibang tao, may tutulong din sa'yo pabalik. Totoo 'yan. 'Pag may naisip akong ibang topics about that, i-vlog ko 'yun next time. Next, how talented you are. O, talent kumanta, magsayaw, whatever talent, 'di ba? Share mo. O, bakit ka mas mahusay mag-memorize ng steps? Share mo. Bakit mas ano ka sa tono? Kasi kumakanta ka sa banyo, gano'n. O, share mo, 'di ba? Ngayon 'pag may mga tao na hindi talaga sila masyadong kontrabida, you let them sit and watch. Hayaan mong makita nila kung gaano ka ka-successful dahil sa talents mo. Kasi ang taong inggit walang gamot diyan, mag magse-stay sila kung nasaan sila. Wala na tayong magagawa do'n. I mean, wala na tayong time para sa kanila. Hindi mo na kailangang intindihin yung mga ganyang tao kasi kapag iniintindi mo yung ganyang tao na mga masyadong inggitero sa success mo, magse-stay ka kung nasaan ka, hindi ka mag-grow and kailangan nating mag-grow. Maliit man 'yan, malaking growth, basta mag-grow ka. Kaya pasok dito, labas sa kabila. Hayaan mo silang mainggit, hayaan mo silang ma-agitate. Minsan ginagawa ko 'yan, na the more na naiinis sila lalo lalo kong ginagawa, gano'n. Kasi wala, eh, hayaan mong kainggitan ka nila, hayaan mong dumaldal sila, hayaan mong i-pinpoint nila yung iba mong qualities na hindi ka magaling, let them. Kasi hindi sila makapag-improve, let them. And then titigilan ka rin nila. Wala, lalo na 'pag naging successful ka, lalo na 'pag may, proof ka na nag-excel ka, gano'n. And, kailangan peace of mind. Asan ba yung peace of mind mo? Yun yung pinakahanapin mo at the end of the day, 'di ba? Kahit na gaano kadaming sabihin yung mga tao, huwag kang magbasa ng comments. Ako hindi ko naman 'to binaba, hindi ako nagche-check ng analytics or ng comments. Basta ako ng upload ng video kasi hindi ko alam kung may nanonood or wala. Kung isa lang nanonood, dalawa lang nanonood, 3, 5, 10, or baka madami na, hindi ko sure. Pero basta ako nag-a-upload na lang ako. Kasi ayoko nung external pressure. Gano'n. Babalik tayo dun sa internal pressure, external pressure. I mean, marami na akong internal pressure sa sarili ko sa paggawa pa lang ng vlog. Ayoko ng ma-stress pa kung ano yung isipin ng ibang tao. Kung hindi mo gusto, edi wag. 'Di ba? Ang daming ibang nagvo-vlog, do'n ka manood, 'di ba? Pero sa akin kung nakaka-relate ka sa mga pinagdadaldal ko for, oh my God, mag-iisang oras na. Uy, na-stress ako. Mahirap mag-upload ng malaking file. But anyways, yeah, sana nanonood ka pa rin up to this point. Pero kung napapanood mo pa 'to, please tapusin mo. May isa na lang ako, isa na lang. O yun, so hayaan mo silang umaw-aw na parang aso, 'di ba? Gano'n lang 'yan, mga aso lang yung mga taong inggitero, aso lang 'yan, 'di ba? Hayaan mo silang kumahol ng kumahol. Mga lata, 'yan, latang walang laman, 'yan yung mga taong inggitero, puro daldal, 'di ba? Pero 'pag sila naman yung naging bida, 'di ba, tuwang-tuwa. 'Pag ikaw yung bida, ayaw na nila. Oh, hayaan mo sila, hayaan mo. Move on and then lagi mo lang na sasabihin sa sarili mo na merong opportunity para sa atin. Kasi in terms of manifestation, naisingit ko pa siya. Ayan, pagdating sa manifestation, ganun talaga. Kapag nag-iisip ka ng survival mode, fear, na lagi kang may kakompetensya, laging may kulang sa'yo, hindi ka talaga makaka-manifest. Kailangan lagi kang nag-iisip na merong opportunity para sa'yo. Opportunities. Opportunities na tangible, intangible, material, hindi material. Lahat ng minamanifest mo na material things, ano ba, ikaw mag-isip,
kung anong mga gusto mong mga materyal na bagay na gusto mong makuha, makukuha mo yan kasi iniisip mo na merong opportunity para sa'yo. Next, non-material things. O, yung mga pagiging masayahin, successful, attractive, talented, and yung swerte sa pagmamanifest. Please, please lang, maging masayahin tayo. Kung hindi ka masayahin, practicein mo na. Simulan mo na. Alam ko mahirap kasi galing din ako sa point na lagi ako si bugnutin na tao. Pero sinimulan ko na maging masayahin, magbabago talaga yung reality mo, yung outside world mo. Unti-unti. Hindi mo siya mapapansin, pero so far yung approach sa'yo ng mga tao is parang ang babait nila. Kasi lagi nagsimula kang maging mabait. 'Di ba? So, hindi, minsan may mga innate tayo na talents, may mga natural tayo na talent, pero meron din tayong talent na pwede nating i i-harness, i-practice, gano'n. So, lahat tayo merong opportunity, lahat tayo pwede mag-manifest ng maganda para sa sarili natin for our growth. O, 'di ba? So, siguro yun na lang yun 'no, mag-iisang oras na ako at meron na lang akong 5 minutes, ayoko na siya mag 1 hour. Babasahan ko na lang kayo ng isang nakita ko online about sa The Unknown. Feeling ko kasi gusto ko 'to i-share, gawa ng alam mo na, 'pag yung mga times na ang dami nating gustong gawin and marami tayong takot kasi nga ang daming sasabihin ng ibang tao or kaya ba natin 'to, pinanghihinaan tayo ng loob. So eto, The Unknown. Do not fear the unknown. The unknown is where the rest of you resides. The only thing you will discover there is more of yourself. There's nothing to be afraid of. O, 'di ba? Kasi ako, marami akong takot na eto pag-isip pa lang ng topic, may manonood ba, gano'n. Pero kasi hindi ko pa nga naman susubukan, eh, hindi pa natin nasusubukan, 'di ba? Halimbawa 'yun, sino-suppress mo yung mga talents mo, hindi mo naman alam na meron ka niyan. Minsan nalaman mo na lang kasi may kumontra. Parang, "Oh, may talent pala ako sa ganito." Ngayon takot tayo kasi hindi natin alam kung ano mangyayari 'pag pinush pa natin, kapag pina-practice na natin. The unknown, 'di ba? So, ang gustong sabihin dito is, huwag kang matakot or huwag ako matakot, gano'n. Sabihin ko na lang sa sarili ko na huwag kang matakot. Mag-vlog ka lang ng mag-vlog. Whether may nanonood o wala, I mean, my God, wala pa akong 10 videos pero ngayon pa lang nakakadaldal na ako uli ng isang buong oras. My God! Isang buong oras na akong tuloy-tuloy na nagdadaldal. Hindi ako 'to. Tahimik lang akong tao. Pero 'di ba, oh, kaunting improvement, kaunting improvement. So ikaw, kung may gusto ka na ma-manifest, why not, 'di ba? Magsimula ka na, oo. Kung natural kang komedyante, 'di ba? Ay, natural sa komedyante, yun na lang siguro. Kasi 'di ba mahirap kasi yun, eh. Mahirap magpatawa, mahirap mag-please ng mga tao. So, laging merong kokontra sa'yo. So, parang yun lang yung naisip ko na analogy, gano'n. Madaling intindihin, 'di ba? Mag-practice ka kasi hindi mo alam kung ano yung nasa future, 'di ba? Sabi nga do'n si unknown, "The unknown is where the rest of you resides." Oh, so kung hindi mo sisimulan, hindi mo malalaman, 'di ba? Puwede kang mag-leap into better, realities, gano'n. Ako nagli-leap na ako into better realities kasi ginagawa ko kung ano yung nasa puso ko. Hindi ako naniniwala sa gano'n nung una, pero ngayon sinusubukan ko na. So yun, kung nandito ka pa at nanonood ka pa or kung ini-skip mo yung buong video para lang pumunta sa ending, ayun, ang gusto ko sabihin sa'yo is, huwag kang papadala sa comments ng ibang tao. Huwag kang magbasa ng comments,
O para tapos, 'di ba? Hayaan mo sila. Basta ikaw, push ka ng push sa life kasi maraming magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo pa lang alam kasi natatakot ka. Pero sabihin ko na sa iyo, 'yan, nasa ano, ang gold mine ay makikita mo. Ano ba 'yung ang gold mine ay makikita mo? Wala lang, wala na kasi akong masabi at natutuyuan na ako ng bibig. Tuyot na 'yung laway ko, Diyos me. O 'yun lang. So next time na uli, ayan sakto 1 oras na. O 'di ba? 1 hour. 'Yun lang. Next video na uli. Ba-bye.